Pagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayon, tignan muna natin po sa Biblia yung pagan o sa Tagalog, pagano sa Biblia. At pagkatapos tignan natin sa dictionary ang kahulugan ng pagano o pagan. Ano po? Para ating malinawan ang ating pag-aaral. Pero ganun pa man, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami dumudulog sa luklukan ng iyong biyaya. Buksan ang puso at isip ng mga nanonood ng bidyong ito, sapagkat mahalaga ang aming pong pag-aaral ng iyong ebanghelyo. Kasi po, kung magiging mali ang aming pananampalataya, sayang lamang po ang aming buhay dito sa ibabaw ng mundo, na kung paano sa panahon ng iyong anak na si Jesus, nangangaral siya. Ang sabi niya po kay Judas, buti pang hindi ka na ipinanganak. Hallelujah. Buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Amen. Ang gagamitin natin ng Biblia ay Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Dito po sa unang Korinto 10:20. O simulan na po natin sa 18, 19, 20. Unang Korinto 10, 18, 19, 20. 18. Tignan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? 19. Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan? O ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? 20. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay naghahalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaysa kayo ng mga demonyo. Ayan. Yung po palang mga pagano, sabi ni Pablo, ay, anong sinabi niya? Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay naghahalay ng kanilang Ang ibig ko sabihin ng mga pagano ay naghahalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayun. Ano po? Ngayon, tignan natin sa ito naman po yung dictionary na Tagalog o English-Tagalog. Makapal po eh. Wala na lang po balat kaya hindi ko malaman kung anong talagang Biblia ito. Ginagamit po nila nung araw yung mga bata sa school. Wala na po. Nilagyan na lang nilang tape para wag lang magkaiwa-iwalay. Ano po? Kaya tignan natin yung salitang pagano. Ano po? Ito, gumagamit tayo magnifying glass kasi brown po yung papel eh. Oh, luma na, nasisira na.
Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa pakinabangan. Kaya tingnan natin yung salitang pagano. Tsaga-tsaga lang po yung letter P, pagano. Ano po? Talagang ganun po tsaga-tsaga lang luma na Ito po yung may kulay green. Ayan. Basahin ko na lang po pagan, adjective, eaten, not Christian. Ano po sabi ng pagano? Pagan, adjectives, eaten, not Christian. Yon. Sa wikang Tagalog, pagano. Hindi Kristiyano. Hindi binyagan. Pagan tribes. Mga liping pagano. Yon. Sa wikang Tagalog po pala, pagano, hindi Kristiyano. Hindi po pala sila Kristiyano. Yung mga pagano. Kaya pala sabi ni Pablo, naghahandog sila sa mga demonyo. Hindi po pala sila Kristiyano. Ngayon, tignan natin. Ang nakalagay dito, yung salitang paganism naman po. Paganism, noun, ay person, attitude to, words, religion, or morality. Paganismo. Being a pagan, pagka di binyagan, pagka di Kristiyano, pagka pagano, yun. Paganism, ugali. Pagan attitude to religion. Yang salitang religion. Attitude, ugali. O kultura. Ayan, ano po? Kaya po tayo gumagamit ng dictionary, English-Tagalog, para natin maunawahan. Ano po? Ngayon, dahil merong kaulugan dito, yung eaten, tignan naman natin dito. Ano po? Sandali lang Tsaga-tsaga lang Tsaga-tsaga po. Ito po. Eaten. Noun. A non-Christian. Ito po. Taong di binyagan. Close parenthesis. Di Kristiyano. Ano po? Yan. Ano daw po yung salitang eaten? Di Kristiyano. Ng Christian. Taong di binyagan. Yan. Hanapin naman natin yung
Salitang yung salitang idolatry. Idolatry, noun. The worship of idols. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Idolatria sa Spanish. Idolater, ito tinutukoy tao. Noun, a person who worship idols. Taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayun. Idolatra. Idolatra. Spanish. Ano po? Idolize. Verb. To love very much. Ayan. Pagkaibigin. Pagkamahalin. I-idolize her. Siya ay pinakamamahal niya. Ano pa? To worship as an idol. Sumasamba na sambahing parang Diyos. Yan. Yan po yung mga kahulugan, ano? Kaya po natin binasa yan kasi yan po ang ating tinatalakay. Ito naman po ay walang personalan. Ano po? Walang personalan. Okay. Ginamit natin English Dictionary. Hindi ko lahat wala kung anong luma na kasi oh. Ano po, brown. Malutong na po yung balat. Ngayon, sinabi ni Pablo, yung mga pagano, naghahandog sila sa kanilang naghahandog sila sa mga demonyo. Unang Korinto 10:18. Tignan ninyo ang bansang Israel. Oh. Ibig lang sabihin po pala, sa panahon po pala ng lumang tipan, ang mga Israel na kinukwento ni Pablo ay meron na po palang mga pagano sa kanila. Ano po? Kasi po, unang Korinto chapter 10, ang binasa natin sa 18, tignan ninyo ang bansang Israel. O, kita nyo po. Yung tinutukoy po rito ay walang iba. Ito po ano, sa chapter 10 verse 1. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng hulab sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Yung po palang tinutukoy ni Pablo na mga Israel o Israelita ay sa panahon pa ni Moises. Yun po'y nakasulat sa Exodo. Tignan po natin ano. Tignan po natin. Basahin natin ano. Ang sabi rito sa 11,
Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuhan. Yung nangyari po pala kina Moises noon ay gawaing pagano na sinabi ni Apostol Pablo isinulat para tayong mga nabubuhay ngayon ay maturuhan. Ano po ba yung ginawa ni Moises noon tungkol kay Moises? Ito po, tignan natin yung Exodo 32. Ano po ba yung nangyari noon? Ito po. Ito, hanapin ko ano. Ito, 32. Verse 1. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita lumapit kay Aaron at sinabi, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Mga Diyos, small d po yun, mga Diyos. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. 2. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa't mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. 3. Ganun nga ang kanilang ginawa. 4. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, ibinuhos niya sa isang ulmahan at ginawang ugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Kinabukasan, mahaga silang bumangon at nagandog ng mga ayok at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nagiinuman at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelita inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil nila ako. Tinalikuran nila agad ang utos ko, gumawa sila ng guyang ginto, iyon ang sinamba nila ngayon at tinandugan. Ang sabi nila, iyon ay Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. 9. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Ayan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Yun. Anong nangyari po? Gumawa sila ng isang guyang ginto. Ano sabi nila? Ipagpista natin bukas si Yahweh. Nagpista sila sa Diyos. Nang mayari na po sa ginto at pilak, yung guyang ginto. Kaya sabi ng Diyos, lilipulin. Alam niyo po ba kung ilan ang nalipol sa kanila? Ito po. Dito sa Korinto, balikan natin si Moises.
Meron nakalagay dito eh. Tingnan lang natin ano. Tsaga-tsaga lang po. Sa unang Korinto 10:5, gayunman hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. O meron po namatay, ano? Ito po namatay. Sa 8, dito nakasulat pala. Sabi ni Pablo, huwag tayong makiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Yun. Yung sinabi po rito, nagkalat ang bangkay sa ilang, ay 23,000 ang namatay ng isang araw. Ano po, sa panahon ni Moises, na nag-celebrate sila, nagpista sila, ang pinagpista po nila ay inandog nila sa Diyos. Pero yung guya, yung gintong guya, tinatawag nilang Diyos na naglabas sa kanila sa pagkahalipin sa Ehipto. Ano po? Yung palang ginagawa nilang selebrasyon noon, sila Moises, nagpipista sila. Hindi pala sa Diyos yung piyesta. Ang sabi ni Pablo, sa demonyo. Oh, nakalagay dito sa 18. Tignan ninyo ang bansang Israel, yung Israelita po, ano? Hindi ba't ang mga kumakain ng andog? Oh, piyesta, magluto. Inaandog mo yung handa mo sa pinagdiriwang mong piyesta. Yung ang ibig sabihin ay nakikibagi sa ginawa ng dambana. 19. Ibig kong sabihin, sinabi ko bang, anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inaandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. 20 po, ano? Hindi. Ang ibig ko sabihin ng mga pagano ay nag-ahalay ng kanilang andog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Yung piyesta, hindi po ba piyesta, no? Kahit naman sa probinsya may ganyan, piyesta ng Santo Santa. Nagluluto sila. Sineselebrate po nila yung mga dapat i-celebrate. Halimbawa, mga piyesta sa probinsya o sa syudad. Kung sino man ang kanilang patron saint, inaandog nila yung kanilang pagdiriwang nakapistahan. Ano po? Yun po pala ay paghahandog sa mga demonyo, hindi sa Diyos. Kasi po, ang totoo niyan, wala naman po talaga nakalagay sa Biblia na sinabi ni Jesus, igawan niyo ako ng rebulto at ako inyong ipag-celebrate o ipista. Oh, hindi lang naman si Kristo po eh. Nazareno, fiesta. Fiestang Santo Niño. Fiesta ni San Pablo. Fiesta ni San Pablo ni Don Bosco, Juan Bosco. At kung ano pang mga santo. Kapag pinagpipiesta mo ang isang idolo mo, yan, ang inaandog nyo, yung mga pagkain, hindi po ba? Ano ang natural na tanawi sa piyesta? Papasyal ka, magsisimba ka, pagkatapos pupunta ka sa mga kamag-anak mo, kakilala mo. Yung iba po, kahit walang kamag-anak, walang kakilala, alam ko po nung araw sa amin sa probinsya, mayroong isang tao,
kinakabisado yung mga piyesta. Kapag piyesta ng ganyan, pupunta sa simbahan, yung mga binyagan, magpapabinyag. Iyan po, sumasawsa siya ron. Nakikipagkumpare-kumparians lang siya. Siyempre, pagka sinabing pare, ganito, sasama sa benyo sa ng kainan. Ganon po yung estilo nun. Ang pangalan niya, naalala ko, si Syo, ang tawag sa kanya. Syo. Yung pong alam ko lang pangalan, di ko naman talaga alam ang buong pangalan niya. Syo ang tawag sa kanila, na isang kobrador ng Weting noon. Nung ano po yun, 80s. Kobrador siya ng Weting. Yun. Kaya sinasabi ni Pablo, yan ay gawaing pagano. Yung ginagawa ng mga Israel. Ibig sabihin po pala, sa Israel pala noong araw, sa panahon ni Moises, may gawain na po palang pagano. Tignan pa natin yung pagano, sa Lumang Tipan. Tsaga lang po, Dito naman po sa Isaiah 45:20. Sinabi ni Yahweh, ali kayong lahat natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga himahing kahoy. Related po ito sa mga prosesyon naman dito sa ating panahon ngayon. Nagpapasan po sila ng mga himahing kahoy. At dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagliligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Ayun, mga mangmang pala yan, walang nalalaman. Ano po? Yun, nagpapasan, mamamasan ang tawag naman dyan. Yan ay napapanood po natin sa tuwing mayroong piyesta ng mga santo o santa na kung tawagin nila, yung mga rebulto, imahen, pinapasan dito sa kanilang balikat. Ang tawag po sa mga yon, mamamasan. Doon pala po, uso na pala yung mamamasan sa bansang Israel. Ito po, ali kayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayong mga mangmang, nagpapasan ng himaheng kahoy. Ano po? Bakit kahoy? Rebulto po kasi ng kahoy yon. Rebulto, gawa sa kahoy. Meron pa dito. Yung tungkol sa pagano. Total, yan naman ang ating tinatapik. Ito. Isaiah 66:17. Sinabi ni Yahweh, malapit ng wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntuning pambansang pagano, paganism, attitude, ugali, kultura. Pagsambang pagano, sumasama sa nagpo-prosesyon. Nagpo-prosesyon pala po sila. Ngayon, sa Pilipinas, meron din pong nagpo-prosesyon. Ang tawag naman sa wikang Kastila, traslasyon. O sa ibang lingwahe po, parada. Pinaparada mo yung imaheng kahoy na buhat-buhat mo sa balikat. Inililibot mo po mula sa isang lugar, lilibot at babalik sa dating
lugar. Kung nakita nyo po yung Nazareno, dalawa yun eh. Gumawa sila ng replica dito, yung galing sa Mexico, dinala dito noong year 1600. At yun naman nagsimula noong 1817, yung prosesyon, traslasyon. Ayun po sa Wikipedia, Hitim Nazareno. Ayan. Kailan po nagsimula? 1787 pala. Sorry 1817, nabaligtad ko kanina. Ayan. Dinala po dito yan noong 1600. Nagsimula po yung traslasyon 1787. Ayan, Kaya rebulto po yun, gawa sa kahoy. Gumawa sila ng isa replika. Yung isa, tinanggal yung ulo ng galing sa Mexico, nilagay ginawa sa Pilipinas. Yung ulo. At saka yung paha. Tinanggal po pala yung paha. Nilagay din doon sa replika. Kaya yung isa, yung tiyan, nasa Quiapo po, yung replika, siya pong nililibot nila. Paganism pala yan, attitude, ugali. Ayun, dito sa 16, Isaiah 66, 17, yun nga po sinabi niya pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprosesyon. Yan, yung pala nagpuprosesyon po ay pagsambang pagano. O worship idols o pagsambang mga Diyos-Diyosan. Yung nabasa natin sa dictionary. Ngayon, tignan pa natin yung pagano. Talaga ba nagsasamba yan? Yung pagano? Dito po naman sa Kronika. Ikalawang Kronika, 14. Ano po? Sa 1, basahin ko lang po. Namatay si Abias at tinilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Umalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 taon ditong nagari at sa panahong iyon ay naging mapayapa ang Uda. Ang tanong po, paano po naging payapa ang paghahari ni Asa? Ang kanyang paghahari. Isipin niyo po, 10 years, payapa. Ito po ang sagot. 2, ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Yun. Gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ng kanyang Diyos na si Yahweh. So, ang ganti ng Diyos sa kanya, kasi nalugod ang Diyos, 10 taon na payapa ang kanyang paghahari. Ibig sabihin, walang anumang gulong nangyari po. Tuloy natin sa 3. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ng mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasambang aligi at winasak ang mga rebulto ng Diyosang si Asera. Yung pala, yung mga house of worship ng mga pagano, pinagiba niya. So, nalugod sa kanyang Diyos. Dapat pala yung mga house of worship ng mga pagano, gigibahin yung nagpuprosesyon. Sige, paano mo ngayon pagigiba yung Quiapo? Yung simbahan sa Quiapo? Ay sigurado marami kang makakalaban. Kaya pala ang bansa natin nagkakawindang-windang. Hindi po nagkakaroon ng kahayusan. Isipin nyo yung mga presidente natin. Halimbawa na lang si Erap.
Nakadalawat kalahati lang yata siya ng panunungkulan na People's Power dahil po sa kahanuman niya tungkol sa sugal. Wala po eh. Kaya yung mga Pilipino, kada palit ng taon, bagong pag-asa kanila. Ala namang katotohanan yun eh. Oh. Walang kapayapaan ng bansang Pilipinas, magulo. Bakit po? Yan ang sanhi. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga namamahala sa ating bansa. Bakit? Kapag politiko kasi, lahat ng reliyon, sinasakyan mo. Halimbawa, yung kasal ng mga bakla-bakla, tomboy-tomboy. Ngayon, pinapayagan na po sila ng papa na basbasa ng mga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Isipin nyo po yan. Unti-unti na po sila pumapasok sa same-sex marriage. Kasi wala pa po same-sex dito eh. Pero isinusulong po ng mga LGBT community na sana may pasana yung bill para yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, magkaroon po sila ng katibayan na may kasal sila, kagaya ng lalaki at babae. Ano pa? Kaya pala nagkakawindang-windang itong bansang Pilipinas. Puro corruption. Ay, hewan ko. Tuloy natin. 4. Iniutos niya sa mga Huda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang ninuno, at tutuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Alam niyo po, kung susunod lang, ang Pilipinas lang ipatutupad lang ang batas ng Diyos sa kanyang, yung mga presidente ka, kumuha ka ng advisor mo na marurunong sa Biblia. Ang dami ng mga religious group dito eh. Halimbawa, kumuha ka ng 10 iba't ibang reliyon at alamin mo ang batas ng Diyos at yun ipatupad mo. Magkakaroon talaga ng kapayapaan kagaya ni Haring Asa. Ultimo mga simbahan ng Rebolto, pinagiba. House of Worship, pati mga Rebolto. Sa atin po ayan, piyesta na naman. Lalong dumadami yung mga Rebolto. Samantarang si Haring Asa, pinagiba ang mga Rebolto, pati yung mga simbahan. Dito sa Pilipinas, pag piyesta ng mga Rebolto, binabasbasan pa ng pare. O yung nakaraan na Nazareno, pinakita sa balita, ilang libo? 6,000 yata ang mga, may dalang mga replika. Binasbasan na gano'n, no? Ng pare at saka yung mga kasama ng pare sa simbahan. At saka sa mga probinsya, pinakita nila. Binabasbasan po yung mga replika. 6,000 mahigit po. Isipin nyo, nadagdag na 6,000 na naman. Hallelujah. Samantalang si Haring Asa pinagigiba ang mga Rebolto. Dito po sa Pilipinas, hindi. Pinabibindesyonan. Pagkatapos ano pa? Dinadasalan. Hallelujah. Tuloy tayo. 5. Sapagkat pinahalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang altar ng insenso sa mga lungsod ng Huda, naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. O yung insenso, yung gano'n, yung ginaganon ng mga papa, tsaka pare, pinapausukan, pinahalis ni Asa. Pero dito, hindi mo pa, pagbabawalan mo ba yung pare, naggaganyan? Kukuyugin ka ng mga ng mga deboto. Pero si Haring Asa, kaya nga yun po yung ba presidente ka, ipatupad mo ang batas ng Diyos bago mo ipatupad yung batas ng tao. Wala silang magagawa kasi presidente ka
May sundalo ka, sabihin mo sa sundalo, gibayin lahat yan. Oh. Kanya lang, yun nga po dahil sa politika. Kapag isa kang politiko, sinasakyan mo lahat ng reliyon. Isipin nyo, kada kampanya, pupunta siya kay ganito, pupunta ganyan, humihingi siya ng bendisyon ng mga simbahan. Kahit mga idolater yan. Hallelujah. Kaya Pilipinas po, yung sinasabi nilang magkakaroon pa ng pag-asa, hoy, gising! Nananaginip kayo ng buhay. Ang totoo, magkakaroon ng pag-asa ang Pilipinas kung lahat, mula sa presidente hanggang sa civilian, isusuko ang buhay nila sa Panginoong Hesukristo. Tuloy, basa. 6. Pinalagyan niya ng pader ang mga lungsod ng Uda at sa loob ng ilang taon na hindi sila nagkaroon ng digmahan sapagkat binigyan ni Yahweh ng kapayapaan. Kita nyo po, sa kasaysayan nila nung araw po, yung mga kaharian, linulusob yung kaharian to conquer. Pero sa panahon ni Haring Asa, wala pong nangyaring digmahan sa kanyang in 10 years term. Wala pa. Bakit? Binigyan siya ng kapayapaan ng Diyos. Ngayon lang po nagkakagulo na po sa anong sinasabi po sa social media? Pulburon, pulburon. Ano pa yan? Corruption, nakawan. Hindi pinapaliwanag kung saan dinala yung bilyon-bilyon pera sa loob ng 11 araw. Pera ng taong bayan ginamit sa 11 araw na ayaw naman sabihin kung saan ginamit. Kaya nga sa social media ngayon, ang malakas kumita yung mga trolls. Ang mga trolls sa demonyo yan. Bakit? Pagtatakpan mo ang isang politiko kahit walang niya. Dahil sa tiling, tiling. Ibang mangusap ang pera. Ibang magsalita ang pera. Lahat ng kawalang-yahan pinagaganda ng pera. Yan ang totoo ngayon sa Pilipinas. Kaya yung sinasabi nilang bagong pag-asa, bagong taon. Bago lang yung kalendaryo. Kalendaryo lang nagbabago po sa bagong taon. Bakit? Lumamong kalendaryo, tatapon mo na Yung isasabit mo, bagong kalendaryo. Yun lang ang uso. Pero hanggat hindi sinusuko ang buhay kay Kristo, wala yan. Sapagkat si Kristo po ang buhay na pag-asa. Amen. Tito 2:3. Ano pa pong nangyari? 7. Sinabi niya sa mga taga-Huda, patibayin natin ang lungsod, ang mga lungsod na ito at paligiran natin ng mga pader na may mga tore at patibay na pintuan. Sarili natin ang lupahin sapagkat umaasa tayo kay Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dakoy binigyan niya tayo ng katiwasayan. Ganon nga ang kanilang ginawa at sila'y naging mahunlad. Purihin ang Panginoon. Hindi po ba napakagandang halimbawa yung ginawa ni Haring Asa? Kung yung presidente lang ng Pilipinas, si BBM, ayan, basahin lang nila. Ikalawang Kronika, 14:1 hanggang 8. Gayahin niya lang si Haring Asa. Hindi niya anong sabi nung araw? Smuggler. Nasa daw ang smuggler? Nasa Malacanang mismo. Marami pong nagpahayag. Panoorin nyo po yung YouTube, yung mga smuggler. Binalahan sila, smuggler na sibuyas.
Wala naman nakakulong kahit na sino ah. Wala pong napitik na kahit isang pitik, wala napitik. Eh bakit? Yang sa amin sa YouTube, nasa Malacanang ang promotor. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Pero kung isusuko lang natin ang buhay natin sa Panginoong Yesus, lahat titinupo. Kaya ang natin natalakay, kumbaga, kaya po na side trip lang natin about politics. Kasi nga po, nabanggit po si Aring Asa. Is about politics din po yun. Nari siya, Sumunod siya sa Diyos. Ginawa niya yung nakalugod-lugod sa Diyos. Pinagiba yung mga house of worship ng mga pagano, mga ribulto. Dito po, dumadami pa ribulto. Yun, uling balita nga nung araw, mahigit na 6,000 sa buong Pilipinas, binindisyonan ng mga pare yung mga replika. Alam nyo, sinong kumikita? Yung gumagawa ng replika. Negosyo! Ano po? Kaya gawaing pagano pala yang prosesyon, traslasyon. Ay, kung sumasaw-saw po kayo dyan, layasan nyo po yan. Sa demonyo yan. Ang sabi ni Pablo. Si Pablo lang may sabi. Hindi naman po ako ha. Binasa lang natin. Ano po? Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na nireveal mo po sa amin na yung paganisim po pala mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi nakakalugod sa iyo. Manapa, ito po ay isang kasalanan. Hallelujah. Sapagkat sinabi mo sa Exodo, chapter 1, 2, 3, 4, 5, bawal po ang mga ribulto. Ipinagbawal mo ang gumawa ng mga imahen. Kaya kahit ano pa pong ikatwiran ng mga tao, yung mga ribultong hawak nila, mga imahen na hawak nila, gawa ng kamay ng tao. Gawa ng kamay ng mga tao, ng mga iskultor. Naglililo. Salamat po, Panginoon. Yung mga nanonood ng video, kung ganun po ang kanilang pananampalataya, buksan mo ang puso nila sa katotohanan na sana maunawaan po nila yung nakasulat sa Biblia. Salamat po. I-bless mo po ang bawat isa na maniniwala. Kung meron man po silang dalang kabigatan sa buhay, yung paghahanin. Kung meron man po silang dalang karamdaman, yung pagalingin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. Kaibigan. Like. Share. Kayong mga nasiran, i-share nyo nang i-share sa marami yan. Malay ninyo, yung masira ninyo, mabuksan ang kanilang pangunawa. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Yung Jesus po, yung nakaupo sa kanan ng Diyos sa langit, hindi yung mga Jesus na rebolto. Hindi ko kaibigan yon. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Tandaan po ninyo, in Christ alone. Kaibigan, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus, panahon na po para isuko ninyo sa ating Panginoong Jesus. Gusto nyo umayos ang buhay nyo? Ayan, nandyan ang Panginoong Yesus na gandang naghihintay sa atin. Mateo 11:28. Come to me, all of you. Sabi ni Jesus, may problema, may sakit. Ali kayo, labit kayo sa akin, sabi niya. Hanggang dito na lamang po. God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Kaibigan, siyempre naman, like, and share. God bless us all.